Magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Healthy Tips. Shoutout sa iyo kabayan. At ang video natin ngayon ay tungkol sa mga balibalita na naman dito sa South Korea, tungkol sa pag-stay ng mga E9 worker dito sa South Korea. E9, EPS factory worker dito sa South Korea. At may nag-comment nga sa isang video ko na isang kababayan natin na ang sabi niya, Kuya Pinong, totoo ba yung usap-usapan ngayon sa mga EPS group na i-extend na raw ng 10 years yung mga dating 4 years and 10 months na working visa dyan sa South Korea? Kaya na-delay yung exam. Matagal nang pinag-uusapan ito mga kabayan. Last year, nabalitaan ko na rin to at nagawan ko nga rin to ng content tungkol sa wala nang uwian. Example nito, halimbawa, yung isang E9 worker dito sa South Korea, factory worker, ang unang contract ay 4 years and 10 months. Kami, katulad ko, nung natapos yung 4 years and 10 months ko dito sa South Korea, syempre nag-exit ako at 3 months, halos 3.5 months akong namalagay sa Pilipinas at pagkatapos noon, sa loob ng 3 months na yun, nag-asikaso ng mga requirements para makabalik ulit dito sa South Korea as sincere worker ang tawag pag pinabalik ka ng amo mo ulit for another 4 years and 10 months. Ngayon, ang E9 worker dito sa South Korea, kapag pinabalik ka ng amo mo, ay aabutin ka na 4 years and 10 months plus 4 years and 10 months is equal to 9 years and 8 months. Ibig sabihin parang, hindi ako nagkamali, 4 na buwan na lang bago mag 10 years. Ayun, basahin natin yung nakita kong post ng isang kilalang mga Facebook page dito sa South Korea. Ang sabi dito ay, ito, ginugol translate ko to, tingnan nyo na lang dyan sa screen yung English, Tagalog to. Magandang balita ang maaaring dumating para sa mga dayuhang manggagawa sa Korea. Kasalukuyang sinusuri ng gobyerno ng South Korea ang isang panukala upang mapabuti ang sistema ng E9 EPS visa. Isa sa mga pinakamalaking pagbabagong tinatalakay ay ang pagpapahintulot sa mga manggagawa na manatili at magtrabaho sa Korea ng tuloy-tuloy ng hanggang 9 years and 8 months na nga, nang hindi kinakailangang umalis ng bansa sa pagitan ng kontrata. Ayun. Iko-continuous na. Ibig sabihin, pag natapos mo yung 4 years and 10 months mo, hindi mo na kailangang bumalik sa Pilipinas, hindi mo na kailangang mag-exit, tuloy-tuloy ka na hanggang 9 years and 8 months. Kasalukuyang patakaran sa ngayon, ang mga E9 worker ay maaaring manatili sa loob ng 4 na taon at 10 buwan bawat kontrata at maaaring mag-renew ng isang beses, gayon pa man may isang kondisyon. Ang mga manggagawa ay kinakailangang umalis ng Korea sa loob ng isang takdang panahon. Karaniwan ay hindi bababa sa 1 buwan. Bago bumalik para sa susunod na termino, sinisira nito ang pagpapatuloy ng trabaho at tumilikha ng kawalan ng katiyakan para sa maraming manggagawa. Ibig sabihin, ang gusto talaga ng mga employer dito sa South Korea ay wag nang umuwi sa Pilipinas ng 3 months kasi parang tungkol sa trabaho, syempre, nababawasan sila ng tao kasi magbabakasyon ka ng 3 months sa Pilipinas pagkatapos mo ng kontrata. Kumbaga, hindi nagiging tuloy-tuloy yung trabaho. At minsan, mayroong mga EPS factory worker na hindi na nakakabalik dito dahilan ng mayroong mga nangyayaring hindi maganda. Halimbawa, yung iba kasi ay pagdating sa Pilipinas, hindi nag-iingat, maaaring maaksidente ka. Ibig sabihin, pag yung injury mo ay matagal gumaling, hindi ka na makakabalik dito sa South Korea. Hindi ka na makakabalik sa dati mong amo at maaaring kumuha na lang yung amo mo ng iba kasi maaantala ang trabaho sa company niya. At pinag-iisipan ng gobyerno na alisin ang mandatory exit rule na ito
na nagpapahintulot sa mga manggagawa. Ayun. Pinag-iisipan ng gobyerno dito sa South Korea kung tatanggalin na ba talaga. Ayan mga kabayan, na pinag-iisipan pa lang kung tatanggalin ba talaga yung pagkatapos ng 4 years and 10 months ay mag-i-exit ka dito sa South Korea. Mananatili ng tuloy-tuloy ng halos 10 taon, iwasan ng stress at gastos sa pag-alis at muling pagpasok sa Korea. Yun lang yung maganda dun mga kabayan, kasi kung straight ka na ng 9 years and 8 months, hindi mo kailangan umuwi sa Pilipinas ng 3 months kasi mahirap kasi ito mga kabayan, lalo pat malayo ka sa Maynila, mag-aasikaso pa ulit ng mga requirements, stress at gastos talaga ang mangyayari kung mag-i-exit ka pagkatapos ng 4 years and 10 months. Pero para sa akin, mas maganda pa rin talaga yung mag-i-exit kasi matagal-tagal mong makakasama yung pamilya mo, halimbawa sa loob ng 3 months o 4 months or 2 months, siyempre iba pa rin talaga yung makakasama mo, yung pamilya mo ng matagal. Hindi katulad ng pagbabakasyon ng mga 1 buwan, di ba? Pero parang okay na rin yung 1 buwan, nakadepende kasi dito mga kabayan sa South Korea kung ang amo nyo ay mabait at papayagan kayong magbakasyon ng 1 buwan sa Pilipinas, mas maganda sana yon. Saka iba pa rin talaga yung mahabang bakasyon sa Pilipinas kasi parang marirefresh yung utak mo. Katulad ko dati, inip na inip ako kasi nga inabutan kami ng COVID-19 dito sa South Korea. Halos 3 years akong hindi nakapagbakasyon sa Pilipinas. Kaya iba pa rin talaga yung makakasama mo ng tuloy-tuloy na 3 months yung pamilya mo sa Pilipinas kasi marirefresh yung utak mo. Pagbalik mo dito sa South Korea, parang baguhan ka ulit at nandun yung sipag eh. Ganado ka ulit at panatilihin ang matatag na trabaho ng walang pagkaantala. Yun yung karamihan talagang iniiwasan ng mga employer dito, na maantala yung trabaho. Kasi pagbawas ng tao, siyempre, medyo babagal yung proseso ng trabaho sa company nila. Naharap ang Korea sa kakulangan ng mga manggagawa sa mga industriya tulad ng pagmamanufaktura, agrikultura at construction sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng mas matagal at tuloy-tuloy na pananatili. Maaaring mapanatili ng mga kumpanya ang mga karanasang dayuhang manggagawa at maaaring magkaroon ng higit na katatagan ang mga manggagawa sa kanilang mga trabaho at buhay. Yun. Mahalagang paalala, ito, panghuli mga kabayan, mahalagang paalala, hindi pa ito final. Sinusuri pa rin at nangangailangan ng mga pagbabago sa batas. Hindi pa nakumpirma ang mga detalye, kung sino ang kwalipikado, kailan ito magsisimula. Sa ngayon, naghihintay lang tayo at umaasa na maging opisyal na ito. Yun. Kung may nagsabi dyan na confirm na, huwag kayong maniniwala dun. Pinag-uusapan pa lang, pinag-aaralan ng gobyerno ng South Korea kung talaga bang tatanggalin na yung exit pagkatapos ng 4 years and 10 months. Ayun. Yung mga naghihintay ng employer dyan sa Pilipinas at dun sa mga nagka-employer na at malapit nang pumunta dito sa South Korea, ayun. Pag naaprubahan ngayong taon or next year itong batas na to, na hindi na kailangan mag-exit pagkatapos ng 4 years and 10 months, ayun, ang mangyayari sa inyo ay tuloy-tuloy na kayo ng hanggang, nakadepende sa inyo, kung nakadepende sa amo nyo, kung idediretso kayo at nakadepende sa inyo kung dediretso kayo. Ayun, ang mangyayari pag naaprubahan, hindi na kailangan mag-exit at dire-diretso na kayo ng 4 years, ng 9 years and 8 months. Ayun, dire-diretso ang ligaya. Kaya naman yan, sa totoo lang kaya talaga yan. Lalo pat every year naman ay pwede namang magbakasyon. At nakadepende sa magiging amo nyo kung ilang linggo or buwan yung ibibigay sa inyong bakasyon every year. Ayun. Ayun, kaya ba? At itong batas na to ay para lang ito sa mga baguhan. Hindi na kami kasama ng mga sincere worker na nakabalik dito sa South Korea. Para lang ito dun sa mga baguhan na aabuti ng batas na ito. Katulad nung kasama ko sa company ngayon na Pinoy, matatapos yung 4 years and 10 months niya next year, September 2027. Pag napurbahan yung batas na yon, hindi na siya mag-i-exit. Diretso na siya for another 4 years and 10 months. Nandito tayo mga kabayan sa tabi ng ilog. May ginagawa dito ang gobyerno naman. At hindi talagang gobyerno ng South Korea.
Yun yung mga kabayan, dati nag-vlog din ako dito. Tinatambakan nila ng lupa yung gitna ng ilog. Siguro ang gagawin dito, gagawa ng lakaran sa gitna ng ilog, park. Pero siyempre may daanan pa rin naman yung tubig. Yan natin mga kabayan. Maganda ito pag nagawa ito dito. Na parang may pinaka-park sa gitna ng ilog. Kaso nga lang, ang problema mga kabayan, siyempre, na-experience ko din dito dati nung bumaha. Nung hindi ako nagkamali, mga 2018 o 2019, halos umapaw ang tubig dito sa tulay na to. Matinding baha yun. Kaya parang hindi rin maganda yung gagawa nila sa gitna ng ilog ng daanan ng tubig. Yung daanan ng tubig, ay gagawa nila ng, yan, tinambakan nila ng lupa eh. Yan. Parang doon na lang sa kabila dumadalo yung tubig. Yan. Siguro next year, makikita natin kung anong resulta nito, kung anong mangyayari dito. Daming lupa na tinambak nila eh. Nung nakarambon ko po ito nakita eh.